Ito na nga, double time na ang mga bayarang vloggers. Magde-December na. May pa-bonus ba? Ito si Senator Rodante Marcoleta. Pinapakalat di umano ng mga bayarang vloggers na to kung ano yung kwento na ipinapakalat nila para siraan si Senator Marcoleta. Kasi alam po natin, itong si Senator Marcoleta ay hindi nila mapipigilan dyan sa Senado para ilabas kung ano yung totoo. At eto, nag-react na rin po. At meron pong paglilinaw si Senator Marcoleta tungkol sa kumakalat na panibagong paninira na naman sa kanya. Ayon sa kanyang post, paglilinaw, wala po akong statement tungkol sa Noche Buena o holiday bonus. Ito po ay fake news mula sa mga bayarang vloggers na nagkakalat ng mga mapanira at mapanlinlang na post. Baka meron kayong nadaan ng mga vloggers dyan sa kabila na kung ano yung pinagyayaw-yaw nila tungkol sa sinasabi di umano ni Marcoleta dyan sa Noche Buena. Hindi rin po ito ang aking sagot patungkol sa 500 pesos Noche Buena budget. Maging mapanuri. Huwag po tayong basta-basta maniwala sa mga ito. Ito na nga ang sinasabi po nating kung hindi pabor sa kanila, talagang idadaan nila sa fake news na yan. Paninira na naman ang ginagawa nila kay Senator Marcoleta. Kasi kung banggitin ni Senator Marcoleta kung sino yung vlogger na yan, kung bayaran man ha, pag binanggit kung sinong vlogger yan, pag pinuntahan ng mga supporters ni Marcoleta, lalong lalaki lang ang kikitain nila. Engagement din yun sa pinapakalat nila. Pag may mga nag-comment, may mga nag-react dyan, engagement doon at baka magkaroon na ng malaking bonus ang mga yan. Yun naman ang hinahabol nila na maiparating kung kanino ang ipinapakalat nilang paninira. Wala silang ibang maibato kay Senator Marcoleta. Yan na lang. Paninira na lang na ganito daw sinabi ni Marcoleta tungkol sa Noche Buena, pang holiday bonus, pero walang katotohanan po yan ha. At least malinaw, sa post po yan ni Senator Marcoleta mismo. Ayon po dito sa mga nagkomento, merong mga nagcomment dito na may mga nadaanan silang vlogger nga na may mga pinagyayaw-yaw tungkol kay Senator Marcoleta. Sabi ni Bernadette Año Nuevo, salamat naman po kung ganun sir. Ako'y napakomment doon. O tingnan nyo ito, nakapunta pala doon sa vlogger na yon. Sabi ko po, idol ko na po sana kayo. Kaya lang, naka-hurt feelings naman yun nabasa namin. At least kahit papano, malinaw. Kaya share po natin itong pahayag po ni Senator Marcoleta para sa mga nagpapakalat ng fake news. Yan yung tungkol kay Gutesa. May fake news din na kumakalat nun. Paninira lamang. Ayon dito kay Guillermo Lahorda, kasuhan nyo po sir paano madadala pag ganyan. Pagdating sa ganyan, hindi naman yan papatulan ni Senator Marcoleta na yung kaso-kaso tungkol dyan. Ito lamang ay paalala lamang niya na hindi po totoo yan. Ayon dito kay Nero Legaspi Albania, salamat po sa paglilinaw. Mahalaga ang pagiging mapanuri sa mga impormasyon. Kailangan po yun. Kaso nga lang, hindi natin maiwasan yung iba pag may nakitang post, naniniwala ka agad eh. No? Kaya magtulong-tulong na lang tayo na kung may mga post sila dyan, may mga paninira sila dyan sa ibang mga senador, i-fact check na natin. Kasi yung iba dyan, tahimik lang din eh. Sabi ni Medellin Marfil, tama, siraan ka talaga Senator Attorney Marcoleta, nanindigan ka sa katotohanan at nakasaad lagi sa batas ang sinusunod para sa ikabubuti ng mamamayang Pilipino at bansa. Takot silang hangaan ka ng taong bayan kaya gagawan ka ng mali. Takot yan silang i-vice president ka sa 2028 ni BP Inday Sara Duterte dahil siguradong kayo talaga ang maupo sa 2028. Nako, alam nyo sa totoo lang, pag yan ang magtandem yung dalawang yan, pwedeng-pwede, landslide na naman. Talagang walang pwedeng pantapat. Pag BP Sara, alam naman natin na hindi nila kakayanin. Tapos, Marcoleta, gagawing vice, naku, ayaw nila yan. Kaya habang maaga pa, eto yung mga bayarang vlogger, na pumaldo din sila. Ewan ko lang kung saan galing yung pinambabayad sa kanila. Makonsensya naman siguro kayo, di ba? Ang dami nang nagagalit dahil sa nangyayaring korupsyon. Malamang yung pera na pinambayad sa inyo, galing din sa pera ng taong bayan yan. Sa tax din yan. Ang mangyayari niyan, kasama kayo sa nangyayaring nakawan. Kung magnanakaw yung nagbabayad sa inyo, malamang ganun din kayo. Sa bagay, kung malaki yung pangangailangan, kung walang ibang paraan para may makain lang at nasanay na yan sa mga ganyang gawain nila, ay tuloy-tuloy ang mga yan. Kahit hirap na silang ipagtanggol
yung dapat nilang ipagtanggol, tuloy pa rin yan. At yan lang naman yung gagawin nila. Ipagtanggol yung nagbabayad sa kanila, sisiraan yung ayaw nila. Yun lang yan, pansinin nyo lang yung pamamaraan nila. Tsaka halos iisa lang po yung pagbablog nila. Kung ano yung topic ng isa, ganun din sa isa, eh malamang. Iisa lang din ang presyuhan yan. Hanggang dito lang, thank you. Bye-bye.